Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng lalaking si Ruslan Draev, isang retiradong Russian mobster. Dati siyang inirerespeto at kinakatakutang figura, ngunit tinalikuran ni Ruslan ang kanyang buhay krimen matapos kunin ng kanyang asawa na si Catherine ang kanilang anak na babae at muling nagpakasal. Sa paghahanap ng aliw at bagong layunin, nanirahan siya sa isang tahimik na coastal town, kung saan transform niya ang kanyang sarili bilang isang crime novelist. Isang araw, habang busy si Ruslan sa kanyang pagsusulat, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating mula sa kanyang ex na si Catherine. Ang kanilang anak na babae, si Lani, ay ikakasal sa susunod na araw, at nagpaabot siya ng imbitasyon na dumalo siya sa seremonya. Nang sumunod na araw, umalis na si Ruslan patungo sa New Jersey, ang lugar kung saan siya dating nakatira kasama ang kanyang asawa. Bago tumungo sa wedding venue, nagpasya siyang dumaan sa bar ng isang dating kaibigan para sa isang mabilis na pagbisita. Naging mainit ang kanilang muling pagkikita, kung saan ipinahayag ni Ruslan ang kanyang pasasalamat sa tulong na ibinigay niya noon. Ngunit habang papaalis na si Ruslan, isang grupo ng mga gangster ang humarang sa kanya. Kalmado siyang nagtanong kung maaari silang maghiwalay ng mapayapa, ngunit ngumisi lang sila at hinamon siya na tumingin sa kanila. Isa itong pagkakamali, dahil sa isang iglap lang, ang isa sa mga lalaki ay agad na bumagsak sa sahig. Ang pangalawang lalaki, na nanigas sa takot, ay lumuhod at naglabas ng pilit ng ngiti, habang humihingi ng tawad. Gayunpaman, nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Ruslan at ang awa ay hindi na isang opsyon. Pagkatapos nito, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Catherine, kung saan isinasagawa ang huling wedding preparation ng kanyang anak. Habang papasok, ang kanyang matalas na mata ay agad na nahagip ang isang kahina-hinalang lalaki na tumatambay sa malapit. Gayunpaman, matapos ma-realize na manggagawa lamang ang lalaki, inalis niya ang kanyang pag-aalala at pumasok na sa loob upang makita si Lani. Mainit siyang winelcome ni Catherine at nagagalak na makita siyang muli, na iniwan ang kanyang kasalukuyang asawa na si Terry Goldstein, isang mayamang local defense attorney, na nalilito at nagseselos. Nang hindi pinapansin ang tensyon, pumunta na si Ruslan kay Lani, na tuwang-tuwa nang makita ang kanyang ama. Gayunpaman, nagbago ang mood nang makilala ni Ruslan si Stephen, ang fiancé ni Lani. Habang nagkakamay sila, napunta ang atensyon ni Ruslan sa isang tato sa braso ni Stephen, isang tato na kabilang sa isang Russian mafia group na pamilyar kay Ruslan. Nang maramdaman ang pangangailangan para sa isang pribadong pag-uusap, tinanong niya si Lani kung maaari niyang makausap ang kanyang fiancé ng mag-isa. Pumayag naman dito si Lani, nagtitiwala sa instinct ng kanyang ama. Nang mapag-isa, nagtanong si Ruslan tungkol sa tato. Inihayag ni Stephen na minarkahan siya nito bilang bahagi ng isang legacy na hindi niya gustong maging bahagi. Ang kanyang ama, si Mikhail Abramov, isang notorious na mob boss, ay umaasa na siya ang magti-take over sa negosyo ng pamilya. Gayunpaman, determinado si Stephen para sa ibang buhay, isa na malaya sa anino ng organisadong krimen. Nang masatisfy sa revelasyong ito, si Ruslan ay nakaramdam ng ginhawa at pumayag nang makasal siya sa kanyang anak. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Lani, iniharap sa kanya ni Ruslan ang isang heirloom ring na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Para sa kanya, ito ang tanging wedding gift na tunay na mahalaga. Pagkatapos ay nagpasya sina Ruslan at Stephen na pumunta na sa venue, upang makapagpatuloy ang mga babae sa paghahanda para sa seremonya. Ngunit sa sandaling nakaalis na sila, ang parehong lalaking napansin ni Ruslan kanina ay pumasok sa bahay kasama ang ilang mga kasabwat. Sumabog ang kaguluhan sa bahay, at si Catherine ang unang dinakip habang distracted siya sa paghahanda. Pagkatapos ay sinunod na nila si Lani, na buong lakas na lumaban, ngunit wala itong silbi. Walang kalaban-laban nila siyang kinaladkad at nang di pa nakontento ay inararo pa nila siya. Samantala, nang hindi alam ang nangyayaring bangungot, si Ruslan ay nakaupo sa isang kalapit na restaurant at nagpapalipas ng oras. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga pulis. Bago pa man makabigkas ng anumang salita, nakaramdam si Ruslan ng matinding takot. Habang papabalik sa bahay, bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Nang makarating, tumambad sa kanya ang walang buhay na katawan ni Catherine sa pool ng dugo. Sa kabutihang palad, nakatakas si Lani sa pag-atake ng grupo, ngunit dahil sa mga kalokohang ginawa nila sa kanya, hindi tiyak kung kailan siya magkakamalay. Binansagan ito ng mga awtoridad na isang robbery gone wrong, sa paniniwalang nagpanik ang mga salarin nang mahuli sila. Gayunpaman, naramdaman ni Ruslan na may mas malalim na dahilan,
kaya bumalik siya sa kwarto ni Lani at dito na niya natuklasan na nawawala ang heirloom ring. Ilang sandali pa, dumating si Stephen, mukhang balisa at wala sa sarili. Desperadong malaman ang katotohanan, gumawa si Ruslan ng isang lihim na deal sa pulisya, kung saan ililihim nila ang kalagayan ni Lani hanggang sa matuklasan niya ang katotohanan. Nagbigay din siya ng sulat kasama ang kanyang numero sa doktor, at humingi ng mga update sa magiging kondisyon ni Lani. Samantala sa crime scene, napansin ni Ruslan si Terry, na walang kahit na isang luha o pagpapakita man lang ng kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil dito, nagalit si Ruslan habang kinukumpronta si Terry tungkol sa kanyang maliwanag na kawalang interes. Para makatulong, ibinigay niya kay Ruslan ang pangalan at lokasyon ng taong maaaring magbigay sa kanya ng kagamitan na kakailanganin niya para sa paghihiganti. Determinadong makamit ang hustisya, pinuntahan ni Ruslan ang lokasyon na ibinigay sa kanya ni Terry, at nagpa siya na bumili ng revolver sa halip na isang assault rifle. Gayunpaman, nang humiling siya ng isang test run, ang pinuno ng mga dealer ay naghinala sa kanya na baka isa siyang undercover na pulis. You cop. Nang hindi nagpapapigil, pumunta sila sa basement, kung saan nagpaputok si Ruslan ng shot na tumama sa puso ng target. Ang pagpapasikat na ito ay nagpataas lamang sa hinala ng dealer, na humantong sa isang mabangis na paghaharap. Ngunit bago pa sila makakilos, inatake na sila ni Ruslan. Sa loob lang ng ilang segundo, pinabagsak niya ang karamihan sa kanila nang hindi man lang pinagpapawisan. Nang maubos ang kanyang bala, hindi siya tumigil. Sumugod siya at pinaulanan sila ng suntok ng buong puwersa. Ang bawat suntok ay pinalakas ng bigat ng nararamdaman niyang kalungkutan at sakit na ginawa sa kanyang pamilya. Matapos silang talunin, inubos ni Ruslan ang buong rack ng baril, at kinuha ang bawat piraso ng armas na meron sila. Hindi nagtagal, hinarap ni Ruslan si Stephen sa isang kalapit na pub, at inutos na malaman kung may kinalaman ba siya sa pag-atake sa kanyang anak at dating asawa. Bago pa ito maitanggi ni Stephen, pumasok si Mikhail Abramov sa gusali, ang makapangyarihang pinuno ng isang Russian crime syndicate, na dating naging karibal ni Ruslan sa underworld bago siya magretiro. Inoffer ni Mikhail ang kanyang pakikiramay at tinanggihan ng anumang koneksyon sa pag-atake. Sa kanilang pag-uusap, iginiit ni Ruslan kay Stephen na kailangan nilang magtulungan para ma-uncover ang mga responsable. Nang umalis na sila, maingat na inutusan ni Mikhail ang isa sa kanyang mga tauhan na sundan sila. Kalaunan, bumisita sina Ruslan at Stephen sa isang pawn shop. Sa sandaling pumasok sila sa loob, nadurog ang kanilang mga puso nang makitang nakadisplay ang ninakaw na singsing ni Lani. Inutos ni Ruslan na malaman kung sino ang nagbenta nito, ngunit tumanggi ang may-ari na sumagot. Sa sobrang galit, walang awang binugbog ni Ruslan ang clerk hanggang sa ibunyag niya kung sino ang nagdala nito. Nang walang sinasayang na oras, nagmamadali sina Ruslan at Stephen sa hideout ng mga kriminal, angkutan ng mga mismong baboy na sumira sa kanilang pamilya. Sa sandaling dumating sila, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at nagliparan ang mga bala sa hangin, ngunit hindi dito natinag si Ruslan. Ang mga kriminal, na dating matatapang, ngayon ay nagpapanik na at tumakas para sa kanilang buhay. Ang isa sa mga magnanakaw ay hindi ganoon kabilis tumakbo. Kaya nagawa siyang makorner ni Ruslan at inilabas ang galit sa kanya. Ang bawat suntok ay isang paalala ng pagdurusa na idinulot nila sa kanyang walang kalaban-labang pamilya. Nang makatakas ang iba, inutos ni Ruslan na malaman kung sino ang nag-utos ng pag-atake. Bago pa makapagsalita ang magnanakaw, si Stephen, na nag-aapoy sa galit, ay walang pag-aalinlangang tinapos siya. Habang sinusuri ang katawan, nakita nila ang isang mahalagang impormasyon sa kanyang bulsa. Malinaw ang kanilang susunod na destinasyon, isang nightclub kung saan nagtatrabaho ang buong grupo na responsable sa bangungot. Samantala, natunto ni Mikhail si Tony, ang leader ng mga magnanakaw na nakatakas kina Ruslan. Ang kanilang pag-uusap ay nagsiwalat ng isang nakagigimbal na katotohanan, si Mikhail ang nag-orchestrate ng pagpatay sa dating asawa at anak na babae ni Ruslan. Dahil sa maling pagnakaw ng singsing ni Lani, nasira ng mga hitman ang kanilang plano. Sa galit sa katangahan nila, binaril ni Mikhail ang tenga ng lalaki bilang isang babala. Nang bumagsak si Tony, inutusan siya ni Mikhail na ayusin ang problema kay Ruslan, dahil kung hindi, higit pa sa tenga ang mawawala sa kanya. Gamit ang lead na kanilang nahanap, sina Ruslan at Stephen ay pumunta na sa nightclub, umaasa na makakakalap ng higit pang impormasyon. Tulad ng nangyari kanina, ang mga kontrabida ay agad na lumapit sa kanila, na nag-odyok kay Ruslan na muling kumilos.
Gaya ng dati, isa-isa silang pinabagsak ni Ruslan, at tinapos sila ng walang pagsisisi. Gayunpaman, ang puot na kanyang nararamdaman ay pinalabo ang kanyang paghatol. Nang magpanik ang may-ari ng lugar at tumakas sa labas, hinabol siya ni Ruslan. Sa paggawa nito, nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye, si Tony, ang lalaking nanguna sa pagsalakay sa bahay ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakakagimbal na katotohanan ang nabunyag kay Stephen. Ang tao sa likod ng lahat, ang pagkidnap, ang pag-atake, ang pagkasira ng pamilya ni Lani, ay ang kanyang mobster na ama. Inutusan niya ang buong operasyon na putulin ang anumang ugnayan na nagbubuklod sa kanyang anak sa buhay sa labas ng krimen, nang sa gayon ay talikuran ni Stephen ang kanyang domestikadong buhay at bumalik upang patakbuhin ang negosyo ng pamilya. Ang revelasyong ito ay sumira sa mundo ni Stephen dahil kung sino pa ang lalaking tinawag niyang ama ay ang siya pang halimaw na papatay sa mahal niya. Bago pa makakilos ang sinuman, maririnig ang mga sirena ng pulis sa labas. Dinagsa ng mga opisyal ang lugar at agad nilang inaresto si Ruslan. Sa police station, kinwestiyon ng mga detective si Ruslan tungkol sa tumitinding karahasan na nakapaligid sa kanya, ngunit ipinahayag lang ni Ruslan na hahanapin niya ang mga taong responsable sa pambababoy sa kanyang anak at pagpatay sa kanyang dating asawa, at sisiguraduhin niyang mahaharap sila sa hustisya. Sa tulong ng bagong asawa ni Catherine na si Terry, mabilis na nakalabas si Ruslan ng police station. Gayunpaman, habang naglalakad sila sa parking lot, dito na ibinunyag ni Terry ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nang isiwalat niya na sila ni Mikhail ang nag-orkestra sa buong sitwasyon. Gamit ang isang kalkuladong hakbang, nagmaneho na si Terry palayo, tiwala na ang mga tauhan ni Mikhail ay tatapusin na ang trabaho. Gayunpaman, hindi pumayag si Ruslan na mangyari yun, at agad na pinabagsak ang isa sa mga thugs na ipinadala para tapusin siya. Sa takot, mabilis na tumakas si Tony at nagpaputok sa hangin habang tumatakbo para sa kanyang buhay, ngunit walang humpay siyang hinabol ni Ruslan. Ang inakala nilang isa ng matandang lalaki ay isa pala talagang mabangis na hayop, na uhaw sa paghihiganti at kinonsumo na ng galit. Dito na narealize ni Tony na ang pagtanggap sa trabaho mula sa Russian boss ay ang bagay na magpapahamak sa kanya. Kinabukasan, sa libing ni Catherine, tumindi ang tensyon nang bumalik ang traidor na si Terry sa kanyang sasakyan, para lang makita si Stephen na may nakatutok na baril sa kanya. Pinilit nila siyang magsalita tungkol sa sunod na hakbang ni Mikhail, at dito na nila nalaman na plano nilang atakihin si Lani sa ospital para patahimikin na siya ng tuluyan. Sa sandaling yun, nagring ang telepono ni Ruslan at lumalabas na ito ang doktor. Ipinaalam niya kay Ruslan na ang pulis na nakatalaga sa pagbabantay sa silid ni Lani ay bigla na lang nawala. Nang mabalot ng takot, inutusan ni Ruslan ang doktor na magmadali, at ilipat kaagad si Lani sa isang ligtas na lokasyon. Lanie's alive. You've got to be fucking kidding me. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Terry na magmaneho ng direkta sa ospital. Pagdating nila doon, inutusan ni Ruslan si Stephen na panatilihing dilat ang kanyang mga mata at manatili sa tabi ng kanyang anak. Sa parehong oras na yun, makikita si Mikhail at ang kanyang mga goons sa labas ng ospital, armado ng malalakas na baril at nakadisguised bilang mga pulis, na tila ba sasabak sila sa gyera para lang patayin ang anak na babae ni Ruslan. Dahil alam ni Ruslan kung ano ang darating, inutusan niya ang lahat na lumikas, habang siya naman ay mananatili upang harapin silang lahat. Sa pagpasok ng mga armadong kalaban, ang ospital ay naging isang battlefield, at si Ruslan, na nababalot ng galit at kalungkutan, ay naghanda na upang harapin ang buong hukbo ng mag-isa. Nagsiliparan ang mga bala sa buong ospital, at ang tensyon ay sumabog na sa ganap na digmaan. Gamit ang husay sa pakikipaglaban, mabilis na pinabagsak ni Ruslan ang ilan sa mga tauhan ni Mikhail, at isa-isa silang nagsibagsakan sa sahig na parang mga langaw bago pa nila ma-realize kung ano ang nangyari. Sa sobrang galit, inutusan ng Russian mob boss ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat sa kanilang landas. Ngunit kahit gaano pa karaming mga bala ang ihatid nila, ni isa sa mga ito ay hindi tumama kay Ruslan, mga bagay na makikita mo lang sa eksena ni Cardo Dalisay. Gumalaw si Ruslan na parang anino, lumilitaw at naglalaho, at isa-isang idinispatsa ang mga kalaban ng may katumpakan. Makalipas ang ilang minutong putukan, ang mga pasilyo ng ospital ay naging isang sementeryo para sa buong hukbo ni Mikhail. Nang maiwang wala ng ibang lalaban para sa kanya, desperadong hinamon ni Mikhail si Ruslan sa isang one-on-one duel. Walang pag-aalinlangan naman itong tinanggap ni Ruslan, at sa loob lang ng ilang segundo, kaagad na nakuha ni Cardo, ni Ruslan ang kalamangan.
Nagpatuloy ang mahigpit na bakbakan ng dalawa, at bagaman nakakapatama si Mikhail ng ilang hit, hindi man lang ito iniinda ni Ruslan. Sa halip, ang bawat suntok at sipa ay sinagot niya ng buong lakas, bawat hampas ay pinalakas ng galit na kanyang nararamdaman. Nang masyado nang mahina si Mikhail para magpatuloy pa, sinubukan niyang abutin ang isang baril, ngunit kaagad na naagaw ni Ruslan ang sandata at ginamit ito para basagin ang ulo ng Russian mob boss. Si Stefan, na nag-aapoy din sa parehong sakit at galit, ay nais na patayin na din si Terry, ngunit pinigilan siya ni Ruslan, na sinabi sa kanya na hindi niya kailangang maging katulad ng kanyang ama upang makamit ang hustisya. Sa huli, unti-unti nang bumalik ang kapayapaan, at nang matuklasan ng mga pulis ang katotohanan, inaresto na nila si Terry. Kasabay nito, nangyari ang isang himala ng magkamalay na si Lani. Nang makita ang tunay na pagmamahal ni Stefan para sa kanyang anak, ipinagkatiwala na ni Ruslan ang kanyang kinabukasan sa kanya. Nang sa wakas ay natapos na ang bangungot, bumalik na si Ruslan sa kanyang tahimik na buhay, at ipinagpatuloy ang librong isinusulat niya. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.